Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Kampo ng Duterte nagsalita na. Ano nga ba ang matinding dahilan bakit nagsisialisan at iniiwan sa ere ang partido ni dating Pangulong Duterte? At totoo nga ba na personal na galit ang dahilan kaya pinakulong si De Lima? O sadyang may matinding plano ang paglaya ni De Lima para pabagsakin ang puwersa ng Duterte? Well, let's find out. Matapos ang pansamantalang paglaya ni dating Senadora Leila De Lima, ay sumasabay naman ngayon ang pagbaliktad ng mga miyembro ng PDP Laban na ang chairman ay si dating President Duterte. Pero bakit nga ba nagsisialisan ang mga miyembro ng PDP Laban kahit pa ang chairman ay ang dating Pangulong Duterte? It started when there were some accusations against Congress na sinabi nga ng former president natin na bulok tayong institution. So the congressmen took it upon themselves also to defend the dignity of the institution. Nagsimula ang nasabing lipatan mula ng batikusin ni Duterte ang Kamara tungkol nga sa mga bilyones na pondo. The best way to find out really what is the mystery of this pork barrel so-called or ang tinatawag ng extraordinary expenses. Sabi ninyo wala, sabi ko meron, buksan ninyo ang libro. Naniniwala naman ang isang kaalyado at malapit na kaibigan ng Duterte tungkol nga dito sa paglaya ng dating Senadora Leila De Lima. So asahan na ho natin na sunod-sunod na ho ang paglaya. Ibig sabihin, susunod na talaga yung total acquittal ho ni De Lima. Yun naman talagang magiging senaryo ho nito. Napaka-obvious na. Okay? Alam nyo, I think, and this is just my opinion, this freedom of De Lima, I think is part of the plan of this administration to unite the yellow, the pink lawan, so that in the coming election, kasi alam pinakamatindi niyan, alam nilang mabigat ang Duterte. I think ito ho yung kanilang nililigawan. So yung mga magro-Romualdez, mga tanso, sasanib sa mga dilawan, sa mga pinklawan. Ito yung feeling kong part ng grand plan nila. And aside from that, I think ang kanilang purpose is to discredit Duterte. Kasi ngayon, ang script na lumalabas ngayon, ang script na lumalabas po ngayon ay pinag-initan lang o political prisoner lang ang dating ni De Lima. Diba? Kaya napalaya siya since wala na si Pangulong Duterte, napalaya na siya. Ibig sabihin, parang pinersonal lang ni Duterte itong si De Lima. Yun ang pinalalabas nila. So parang pinahihina talaga ho nila etong mga Duterte. Yan ho ang talagang sa tingin ko nangyayari ngayon. Kayo na lang po kung sa tingin nyo maniniwala kayo o hindi. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment nyo lang inyong opinyon at ating pag-usapan. Ginong Pangulo at ginang tagapamahala, meron lang po akong, kasi nabanggit po ng ating mahal na senador na Senator Bato, na merong black grant sa BARM. At napabalita po na marami silang pondo na hindi pa nagagamit. At ito po ay ilang beses nang napag-usapan, hindi lamang po dito sa mataas na kapulungan, pati po sa malaking kapulungan, sa House. Hindi po ba parang wala po bang paraan diyan sa sinasabi po diyan sa batas na yan na yung 6 billion na unprogram, baka pwede namang humiram muna tayo diyan sa unused fund ng BARM para naman makasigurado tayo na meron tayong ipangbabayad diyan sa mga claimants. Yan ba hindi nating maaaring gawin? Wala po ba diyan sa batas na sinasabi? Mr. President, with the permission of Senator Mr. President, Padilla and the sponsor, baka mamaya ba ako ang sisihin ng taga-BARM, bakit ko sinabi yan? Tapos, gusto ko lang to make it clear that BARM exercises their own fiscal autonomy.
tayo sa national government, we cannot dictate them on how to dispose of their funds. Meron silang sariling fiscal autonomy. So, yun lang, baka sabihin nila, binanggit ko yung black grant nila ngayon, napapakialaman na natin. Yun lang ang gusto kong klaruin. Opo. Good Salamat sponsor po, at opo. Senator Robinson Padilla. Yes, Thank you. Salamat kaayo, good gentleman, Mr. President. At sa mahalagang paalalang iyon tungkol sa prinsipyo ng financial autonomy na in-embed din po ng ating Senado at Kongreso sa batas na iyon. At kung ganyan naman matatag yung ating pag-obserba ng mga prinsipyong iyon, na-facilitate din naman po yung pagkonsulta o pakikipag-ugnayan sa isa't isa. At ayon nga po sa input ng MCB, 66 million pesos was given by Task Force Bangon Marawi to the Ministry of Trade and Industry of BARM for the livelihood of Marawi victims. So with full respect dun sa financial autonomy ng BARM government sa block grant, sa ganitong impormasyon ay pwedeng-pwede pong magkonsulta kung dahil kumbaga naka-earmark na rin pala yung halagang iyon sa ministrong iyon para sa livelihood ng Marawi victims, mag-explore po ng partnership sa pagitan ng MCB at ng ministry sa ganyan pong klaseng programa. Opo, yun naman po ang tinutumbok natin. Total, kami mga Muslim. Kami magkakapatid na Muslim. Hindi kami iba sa isa't isa. Kung ano ang nararamdaman ng kapatid mong Muslim na paghihirap, dapat nararamdaman mo. Hindi ito usapin ng politika, hindi ito usapin ng batas. Usapin ito ng pagiging magkapatid. At hindi naman tayo tatakbuhan ng gobyerno. Naniniwala ako kung tayo makahiram ng pera sa gobyerno, sa national government, hindi ako naniniwalang tatakbuhan tayo. Ang pinag-uusapan natin dito, faith, pananampalataya natin, brotherhood, sisterhood, hirap ang gobyerno, hirap ang national government, humanap ng pera, paabutin ba natin sa punto na yung mga kapatid natin mag-aantay na parang kawawa ay meron naman tayong pera? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngayon, meron pa po akong isang tanong. Mabuting Ginoo, Mr. President, bago po magpatuloy ang Mabuting Ginoo, dagdag na punto dun sa huling tinatalakay nila. May impormasyon din po na yung BARM Special Committee on Marawi, iba man siya, distinct talaga siya sa MCB adjudication, pero ito pong BARM Special Committee ay nag-allocate ng 500 million pesos bawat taon para sa Marawi. So nakikita po natin kung paano yung mga ministry at mga special committee ng BARM ay talagang hindi rin tinatakbuhan ang Marawi. Kaya magandang sabayan po talaga, patuloy na sabayan ng pambansang gobyerno sa pabagitan naman ng GAA na kasunod ng 1 billion pesos na nailaan na, hanapan po talaga ng makakapagpondo ng 6 billion na unprogrammed funds sa ngayon. Opo, tama po kayo. At alam ko din po yung mga programa na yan ng BARM para doon sa mga Marawi victims. Ang pinupunto ko lamang po, aming mahal na ginang na tagapamahala, kung hindi, yung patungkol lamang po doon sa 6 billion na ang program fund na hindi pa natin alam kung saan po manggagaling. Yun po ay isang mungkahi lang na maaring explore nila, sabi nga po ninyo. Opo, meron na lang po isang tanong, ginang na tagapamahala. Katulad po, ang alam nyo po sa Islam, napakahalaga ng karapatan ng hindi Muslim. Sa amin, ang turo sa amin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago mo isipin yung sarili mo as Muslim, isipin mo muna yung kapitbahay mo na hindi Muslim. Ngayon, paano po kaya yung mga biktima diyan sa Marawi na hindi Muslim? Paano po ang kanilang compensation? Patas ba ito? Meron po ba tayong tinitingnan dito? Mabuting Ginoo, Ginoong Pangulo. Ang gandang tugon po, Chair, may Sara. Ang gandang halimbawa dun sa sinasabi ng Mabuting Ginoo dahil nagkakataon po na listed first pa nga sa priority of claims. Pati yung mga non-Muslim victims, halimbawa na namatay nung siege, kasama po sila sa compensation package. Ayon po sa Marawi Compensation Board, halos 90% ng mga death claims ay non-Muslim laborers mula po sa mga malalapit na syudad ng Iligan, Initaw, Naawan at iba pa.
Dagdag pa po doon, yung unang batch ng recipients para sa monetary awards ay death claims po. At magkakaroon nga po ng commemorative program sa susunod na Lunes para ibigay yung unang batch ng awards. Nagkakataon po, anibersaryo ng Marawi Liberation. Mabuting Ginoo. Yan na po ang pinakamagandang narinig ko ngayong araw na ito. Sapagkat dito po napatunayan ng Marawi Compensation Board na itong board na ito ay pinapatakbo ng mga Muslimin at Muslimat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maraming salamat po, Ginang Shukran. Tagapamahala. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Salamat po, Mr. President. Thank you.